Pagdating ni Ana sa Taguig, agad niyang tinawagan si Mrs. Grayson gamit ang lumang cellphone niya. Di niya kasi kabisadong number nito at di naman niya may tanong kay Jason dahil baka magtaka ito. Sinamantala niyang naliligo sa Jason. Kahit kasi nasa sariling silid na siya, baka bigla na lang tong pumasok o kaya tawagin siya. Bakit ngayon ka lang tumawag? Hindi ba't sinabi ko sa'yo i-update mo ako sa mga nangyayari sa inyo ni Jason sa Tagaytay? Galit na bungad agad sa kanya ng ginang at yun naman talagang inaasahan niya. Huminga muna ng malalim ang dalaga para mag-relax. Wala siyang balak patulan si Mrs. Grayson dahil kasalanan niya naman talaga. Sorry ho, naiwan ho kasi itong cellphone ko sa sasakyan at nadala ho ni Mang Dario pabalik dito sa Taguig. Di na lang niya sinabi rito na may bagong cellphone siya. Tatanga-tanga ka kasi. Alam mo naman napaka-importante niyang cellphone mo. Paano kung pumalpak ka at nabisto ka ni Jason? Kasama mo pa naman ang mga kaibigan at kamag-anak niya na kilala lahat ni Amelie. Nagpantig ang tenga ni Ana dahil sa unang sinabi ng ginang. Nawala ng saysay ang pagpapakalma niya sa sarili. Hindi niyo ho ako kailangan murahin, Mrs. Grayson. Mariin niyang saad. Dahil ho ginagawa ko naman na maayos ang trabaho ko. Siguraduhin mo lang. Dahil hindi mo gugustuhin kalabanin ako. Pagbabanta nito sa kanya dahilan para lalong uminit ang bunbunan niya. At huwag kang magkakamaling ipagsabi kahit kanino. Lalo na kay Jason ang tungkol sa usapan nating dalawa. Dahil kapag nangyari yon at nanganib ang tungkol sa usapan nating dalawa, hindi lang si Amelie ang mananagot kundi pati ikaw at ang mga magulang ninyo. Napakayoma ang dalaga. Pwede mo akong pagbantaan, Mrs. Grayson, dahil hindi naman ako natatakot sa iyo. Palaban, sagot niya. Pinakaayaw pa naman niya sa lahat, minumura at pinagbabantaan siya. Pero wag na wag mong idadami ang pamilya ko. Dahil ako rin ang tipo ng tao na hindi mo gugustuhin banggain. Kahit mahirap lang ako at bata pa, lalabanan kita. Basta't alam kong nasa tama ako. Lalo na ngayon nakukuha ko ng loob ni Jason at ng mga kaibigan at kamag-anak niya. I don't care ho kung ipakulong man ako kapag nalaman nila ang pagpapanggap ko. Dahil sisiguraduhin ko ring madadamay kayo ng asawa mo. Taas na upang sabi ni Ana. Okay lang sa kanya ang diktahan at utus-utusan siya. Kahit utusan siyang gumawa ng mali basta para sa ikabubuti ng pamilya niya, gagawin niyang lahat. Pero handa rin siyang gumawa ng masama para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Ilang minutong di nakasagot mula sa kabilang linya si Mrs. Grayson. Mukhang nagulat to sa naging reaksyon. Marahil din ito inaasahan na ganun siya kapalaban. Kala siguro basta na lang siyang susunod sa lahat ng iniutos ito na hindi umaangal. Hindi siya robot, no? Di naman natin kailangan umabot sa ganito, iha. Ang gusto ko lang naman gawin mo na nasa Tagaytay ka, i-update mo kami. Maya-maya'y mahinahon ng wika ng ginang, nalihim niyang kinatawa. Napailing si Ana. Kailangan lang palang pakitaan din niya to ng pangil. Alam ko ang obligasyon ko, Mrs. Grayson. Ayaw din naman ni Anang masirang usapan nila ng ginang dahil itong bukod tayong taong makakatulong sa kalagayan ng nanay Gemma niya. Pero hindi niyo ko kailangang murahin at pagbantaan, lalo na ho ang pamilya ko. Kung gusto niyo talagang maayos na maging resulta ng usapan natin to. Okay, I'm sorry. Sobrang stress lang ako this past few days dahil hanggang ngayon nga, wala pa rin kaming balita kay Amelie tas di ka rin namin makontakt. Paliwanag pa nito sa maayos ng pananalita. It's been a week at 3 linggo pa lang ang natitira sa usapan natin. Paano kung di namin mahanap si Amelie? Unti-unti na rin lumambot ang anyo ni Ana. Ramdam niya sa boses ni Mrs. Grayson ang totoong pagkabahala. Dahil hindi maiwasan na nandun din ang nararamdaman ng dalaga. Oo nga, 3 linggo pang natitira para magawa niyang misyon niya. Pero mabilis sa mga araw. Paano kung matapos sa 1 buwan hindi pa rin natatagpuan ang kakambal niya? Sinabi ho sa akin ni Jason na pakakasalan niya ako sa susunod na buwan. I mean po, si Amelie? Pagkukwento ni Ana. At mukhang desidido naman po siya pero ang problema, paano kung di ko mamalik ang kapatid ko bagong araw ng kasal? Really? Sinabi ni Jason? Biglang sumaya ang boses ni Mrs. Grayson sa nabalitaan nito mula sa kanya. Bakit naman di mo sinabi agad? Akala ko kasi wala ka na pala sa pagpunta mo sa Tagaytay, Ana. Mahal na mahal ho ni Jason si Amelie. Pinatawad at tinanggap pa rin niya ang kapatid sa kabila ng kasalanan nito. Kaya't imposible hong hindi niya pakakasalan ng kakambal ko. Di niya napigilan ang pagpahid ng lungkot sa kanyang mukha.
Totoong hangad niyang matuloy ang kasalang dalawa, para kay Jason na mahal ang kapatid niya, para kay Amelie para makaiwas to sa galit ng adopted parents at para sa paggaling ng nanay Gemma niya. Pero puso naman niya ang lihim na nasasaktan. Pinaaga pa nga niya ang kasal para siguruhin na hindi raw maaagaw pa ng iba si Amelie. Dugtong pa ni Ana na lalong kinatuwa ng ginang sa kabilang linya. Mabuti kung ganoon, iha. Hindi man niya nakikita, sigurado siya na nakangisi dahil sa tuwa si Mrs. Grayson. Dahil dyan, tutuparin ko ang pinangako ko sa iyo. Magbibigay ako ng partial na halagang napag-usapan natin. Ngayon din ipapadala ko to sa mga magulang mo para sa pagpapagamot ng nanay mo. Akong magbahala magpaliwanag kung saan mo nakuha ang malaking halagang ito. Kinatuwa ni Ana ang narinig. Tuloy ang naglaho ang kaninigalit niya sa ginang. Maraming salamat ho, Mrs. Grayson. Maraming salamat. Basta't gawin mo lang ng maayos ang trabaho at ako nang bahala sa kalagayan ng nanay mo. Opo, opo. Maluha-luha dahil sa galak na napatangu-tangu lang ang dalaga. Promise po, pagbubutihin ko pang trabaho ko. Ilang sandali pa nagpaalam na si Mrs. Grayson nang may maalala si Ana na hindi pa pala nito sinasagot ang isa sa mga kinababahalan niya. Paano nga ho pala kung sumapit ang kasal na di pa rin nakakabalik si Amelie? Hanggang 1 buwan lang hong usapan natin, tsaka hindi ako magpapakasal kay Jason bilang ako. Hindi dahil ayaw ng puso ni Ana, kundi dahil ayaw niya na maikasal sa dream boyfriend niya bilang impostor lamang. Huwag ka mag-alala, iha. Dodoblehin ko ang mga taong binayaran namin para mahanap ang kapatid mo. Kung kailangan halugagin ang buong Pilipinas, gagawin namin. Yun lang at saka nawala na sa kabilang linya ang adopted mother ni Amelie. Halo-halo namang nararamdaman ni Ana sa kasalukuyan. Nang magulantang siya sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto ng kanyang silid. Dali-dali niyang binaba ang cellphone at saka iyon sinuksok sa bulsa niya. Binalik niya muna sa tamang wish ang kanyang sarili bago binuksan ang pinto dahil sa pag-aakala na si Jason iyon. Ngunit mukha ni Trisha ang bumungad sa kanya. Good morning po, Ma'am Amelie. Pinapupunta nga ho pala kay ni Sir Jason sa silid niya. Baka ho po pwede niyo raw na iabot sa kanya ang towel dahil naliligo daw po siya. Ha? Gusto sana niyang itanong sa katulong kung bakit di na lang Toy ang mag-abot at ba't kailangan na siya pa. Bakit siya pa talagang na-request ni Jason? Baka ho natakot si Sir Jason naghahasain ko siya kapag ako nag-abot. Biro ni Trisha na mukhang nabasa ang pagtataka sa mukha niya. Joke lang po. Awkward naman ho talaga kung ako mag-aabot ng towel kay Sir Jason, hindi ho ba? Natawa lang si Ana. Sa bagay, may punto naman ang katulong. Sige, papunta na ako ron. Thank you, Trisha. Isang pilang ngiti lang iniwan nito sa kanya bago tumalikod. Napabaga na malalim na hininga si Ana nang tawarin niya ang silid ni Jason. Nakagat niya ang kanyang labi nang humiginto siya sa tapat ng pinto. Sigurado naman nakabukas ng yon kaya pinihit niya na ang doorknob at saka pumasok. Agad nilokob ang kakaibang pakiramdam na sistema niya nang makinig niya ang lagastas ng tubig mula sa pinto ng banyo na bahagyang nakabukas. Bakit ba kasi hindi ito nagdala ng towel ang lalaking yon? Reklamo ni Ana habang papunta sa walk-in closet para kumuha ng towel. Tsaka may towel naman sa loob ng banyo niya, di ba? O baka rin nilabhan na ng mga katulong at di na napapalitan dahil nga kadarating lamang nila. Bit-bit ang puting tuwalya, tinungo na ng dalaga ang banyo. Tinawag ang pangalan ni Jason para iabot na lamang sana yon, pero wala rin siyang narinig na sagot. Kaya pumasok na lamang siya. Para lang magulat dahil ang basang katawan nito ang sumalubong sa kanya na hubot-hubad. Jason! Tiri niya sabay takip ng kanyang mukha, tsaka tumalikod para makaiwas sa nakakaakit itong katawan. Ramdam ni Ana ang pag-iinit ng kanyang mukha dahil sa kahiyan. Humakbang din siya papalayo sa hubad nitong katawan dahil para na siyang mapapasok. I'm sorry. Bumasok na ako kasi hindi ka naman sumasagot. At saka akala ko nasa shower room ka pa, paliwanag niya. Wala siyang narinig na sagot mula rito na mas lalo pang dumagdag sa kabang nararamdaman niya. Napilitan tuloy siya na humarap dito. Napangiti naman to na makitang namumula ang dalaga. What's wrong? Nakita mo naman ng lahat sa akin ah. Kinindatan siya nito habang lumalapit sa kanya. Bakit kasi inutusan mo pa akong dalan ka ng towel kung lalabas ka naman palang ganyan? Naiinis ang pang-ibaba niya ng usapan. Sabay abot dito ng towel para nasa ibang direksyon ng mga mata.
Ang tagal mo kasi, kaya lumabas na ako. Jason was grinning from ear to ear. Yun ang nakikita ni Ana mula sa gilid ng mga mata niya. Nakikita rin niya ang pagtapis ito ng towel sa ibabang parte ng katawan niya, kaya napalunok siya. Kanina ko pa iniutos kay Trisha eh. May intercom din sa loob ng banyo nito para kapag may gustong iutos sa mga katulong. Bakit di na lang siyang utusan mo? Bakit? Okay lang sa'yo na may ibang babae na makikita na nakakaakit na katawan ng boyfriend mo? Parunodyo pa nito sa kanya. Sige ka, wala pang babaeng hindi naaakit sa nobyo mo. Why not? Nasa iyo naman. Yon kung papatulan mo sila. Iniharap niya ito na ikinatawa lamang nito. Saka lamang siya humarap dito na makita niya ito na hindi nakahubot-hubad. Pero dahil nakabalandra pa rin sa mga mata niya, ang basang-basa at matipuno nitong dibdib, kaya't natigil na naman ni Ana ang kanyang hininga. Bakit ba kasi? Napaka-perfect ng katawan ng taong ito. Hindi naman ako fuckboy tulad na ibang lalaki na inakit lang ng babae pumapatol na kaagad. Depensa pa nito. Piling-pili lang ang mga babaeng dumaraan sa buhay ko. Pero syempre ikaw pa rin pinaka-espesyal sa lahat. Tinawid nito ang natitira nilang distansya at saka siya hinapit sa bewang. Jason! She glared at him nang maramdaman niya isang kamay nito na bumaba sa hitan niya. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito? Tumawa lang to na puno ng kapilihan ng mga mata. What if sabihin ko sa'yo na oo? Then no. Pagod na ako sa biyahe natin. Tinapig niya ang kamay nito na nasa hitan niya, tsaka kumawala sa yakap nito. Pagkatapos saka siya humakbang papalabas ng banyo, pero nakablot ni Jason ang braso niya at saka hinila pabalik muli dito. 18 years old pa lang ako, just to remind you, Mr. Mondragon. Baka bago pa man tayo maikasal, laspag na ako. Agad? He laughed softly. Wala pa nga ako ibang ginagawa sa iyo eh. Gusto mo yata na i-advance ang honeymoon natin eh. Pinandilatan niya to ng mga mata habang nagbablush siya. Wala akong sinabing ganun. Ako meron, and I want to do it now. Pagkawi ka nun, bigla na niyang sinandal sa Jason sa pader na nasa likuran niya. Tinukod nito ron ang dalawang kamay kaya nakulong siya sa mga braso nito. Pakiramdam ni Ana na ubusan na siya ng hininga dahil sa pagkakalapit nilang iyon. Jason? Sambit niya sa pangalan nito habang patuloy ang pagsalimbay ng kanyang puso. Pero sa halip sagutin siya ng binata ay matiim lamang siyang tinitigan nito. Animo nga sinusuyo nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa habang nakakulong kanyang mga mata sa mga mata nito. You tell me babe, alam mong ganito talaga ang mangyayari kapag pumasok ka dito sa banyo, diba? Anito sa mapang-akit na boses bago nilapit sa harapan nitong nakabukol na bagay sa loob ng manipis na towel. Pero bakit ginawa mo pa rin? Because you miss me, right? Di nakasagot si Ana. Because somehow may punto naman talaga ang nobyo niya. Alam naman niya gaano to kapilo kapag silang dalawa lang, pero tumuloy pa rin siya rito. Siguro nga dahil tama sa Jason, namimiss na rin niya ito. Wala na sanang masyado nangyari sa kanila ng ganito kainit, simula na maaksidente siya sa Tagaytay. Nakontento na lang ito sa paghalik-halik at yakap-yakap sa kanya. For her fast recovery daw. Lalong nalulon ni Ana nang gumapang isang kamay ni James papunta sa dibdib niya. Unti-unting binalot ng init ang kanyang sistema nang bumunggo ang naninigas nito sa puso niya. Sinadya nitong kiss-kiss yun para bang inaakit siya. Dahil baka naghintay ka, sa towel na iaabot ko sa'yo. Pagsisinungaling ng dalaga na sa wakas, nabawi na niyang sariling dila. Pero naroon pa rin ang boses niya na hindi may tagong kaba. That's all? Tila nakakalokong nilisihan niya sa Jason. Obvious na hindi to kumbinsido sa alibay niya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pabulong niyang tugon. Then, let's see. Kasunod ng deklarasyon na yun ni Jason ay ang pagkabig nito sa batok niya. Huli na para makawala si Ana dahil sa mapangahas na nasakop ng binata ang mga labi niya. Yes, this is not the first time that Jason kissed her torridly. Pero di niya maintindihan kung ba't parang may nagbago sa halik nitong iyon. Mas damang-daman niya ang bawat paggagad ng mga labi nito sa mga labi niya. Lalo pang kakaibang dating nito sa puso niya na parang mas nakilala pa niya ito at lumakas ang tiwala niya rito. Lalong napalapit sa puso niya si Jason. In short, mapaghanap at puno ng pagkauhaw bawat halik na ipinagkaloob sa kanya ni Jason. Di na rin niya napigilan ang kanyang sarili at otomatikong tumugon
sa mga labi ni Ana. Nadarang na naman siya sa init at higpit na mga yapos nito sa kanya. Namalayan na lang niyang pumulupot ang mga braso niya sa leeg nito, imbes na pigilan niya ang kamay nitong iyon. Nakagat ni Ana ang kanyang ibabang labi nang maramdaman niya ang maliit na saplot na nahulog sa kanyang paanan. Saglit na nagkaroon ng patlang ang paghalik ni Jason sa mga labi niya bago unti-unting bumaba sa leeg niya ang mga halik nito. Hindi naman nagpatalong dalaga dahil darang na siya. Humaplos pang palad niya sa likod ni Jason. Damang-dama niya ang init na sumisigaw sa katawan nito na handa kayang patayan ang pagkasama ng balat nito. Jason? Usal niya pero agad nitong sinelyuhan ang halik ng kanyang mga labi bago pa niya masambit muli ang pangalan nito. Ngayon lang nito naalala na ayaw nga pala ng fiancé niya na banggitin ang pangalan nito kapag nasa mainit na sandali na sila. Tuluyan na nitong hinubad ang kanyang palda na siyang natitirang sagabal para muling masilayan ni Jason ang kanyang kagandahan. Punong-puno ng pagnanasa ang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang katawan. Wala na rin siya na naramdaman pa, nahiya at nagpakalunod na lamang siya sa paghangang nasusungaw niya sa mga mata ni Jason. Hindi na siya tumutol pa. Pinikit na lang ang kanyang mga mata at saka kinagat ng mariin ang lower lip niya. At kung kailan malapit na siya, parang tukso naman na pumasok sa isipan niya ang mukha ni Lorenzo, habang pabilis ng pabilis ang pag-ungol ng daliri ni Jason at palakas ng palakas sa mga ungol niya. Sinubukan ni Anang iwaksi sa isipan niya ang imaheng iyon, ngunit nabigo siya. Dalanggang lumabas mukha ni Lorenzo ang naglalaro sa isip niya at pangalan nito ang tahimik niyang inihihiyaw. Darating raw si Sir Lorenzo sa sunod na linggo. Napahinto sa pagpasok sa kusina si Ana nang marinig ang sinabi niyo ng mayordoma na si Manang Flora, at sapat na iyon para kumabog na naman ang dibdib niya. So totoo nga ang sinabi ng binata, nadadalaw to sa bahay ng kapatid, oras na nakauwi sila galing ng Tagaytay? Magtatagal po kaya siya rito, Manang Flora? Boses yun ni Trisha. Di niya alam kung ba't di niya magawang magpakita pa sa mga to. Parang gusto pa niyang makarinig tungkol kay Lorenzo. Malakas ang kutob niya na may malalaman siyang importante. Hindi lang natin alam. Wala namang sinasabi pa si Sir Jason. Paliwanag naman ng mayordoma. Basta ang sabi lang niya, linisin at ihandaro natin ang silid ni Sir Lorenzo. Bakit mo naman naitanong, Trisha? Balak mong pikutin si Sir Lorenzo, no? Biro ng isa pang kasambahay na si Amara. Sira ka talaga, Lucarit? Madalas kasi tumatagal ang pananatili ni Sir Lorenzo dito sa mansyon kapag nandito si Ma'am Amelie. Hindi ko alam kung malisyosa lang ba ako, pero napapansin ko na parang espesyal ang turing sa kanya ng fiancé ni Sir Jason. Tapos palagi ko rin siyang nahuhuli na ninanakawan ng tingin si Ma'am Amelie. Ayokong pag-isipan na masama si Sir Lorenzo dahil napakabait at napakagalante niya sa atin. Pero si Sir Jason ang amo natin at naaawa ko sa kanya kapag nalaman niya na may gusto rin sa girlfriend niya ang kapatid niya. Literal na umawang ang bibig ni Ana matapos niyang marinig ang mahabang pahay ni Trisha. Totoo kaya yun? O baka nga binibigyan lang nito ng mali siya ang kabaitan na pinapakita ni Lorenzo sa kakambal niya. But what if? Totoo nga, iyon. Kaya't gano'n lang ang mga kinikilos ni Lorenzo nung nagkita at nagkasama sila sa Tagaytay. Kakapanood mo yun ng telesering din lang. Trisha, kung ano-ano nang iniisip mo. Biro ulit dito ni Amara na para bang ang hirap paniwalaan ng mga kasama. Tsaka palagi niyang tatandaan na mga kasambahay lamang tayo dito. Wala tayong karapatan pang himasukan ang personal na buhay ng amo natin. Ang trabaho lang natin maglingkod sa kanila ng may pagmamahal. Saway naman ni Manang Flora sa dalawang mas batang katulong. Lalo na kung wala naman tayong pruweba na totoo ang mga naririnig at nakikita natin, makakasira lang tayo ng pamilya. Gusto niya ba hindi matuloy ang kasal ng amo natin at ng nobya niya kapag narinig niya yung sinabi mo? Pasensya na ho, Manang Flora. Hinging paumanhin naman ni Trisha dahil ito talaga ang pinagsabihan ng mayordoma. Ayoko rin naman na magkasira sina Sir Jason at Ma'am Amelie. At ayoko rin namang mag-away ang amo natin at si Sir Lorenzo. Kung ganon, tigilan mo na ang pagiging malisyosa. Opo, Manang Flora. Nang dahil sa mga narinig kaya, di na tinuloy ni Ana ang pagpunta sa kusina para sana uminom ng tubig. Bigla siyang nalambot at di niya maintindihan.
Malakas kasi ang pakiramdam niya na tama ang hinala ni Trisha. Ibig sabihin si Amelie talaga ang gusto ni Lorenzo at hindi siya? Ano pa bang inaasahan mo, Annabelle? Di naman niya alam na nag-e-exist ang isang Annabelle Chavez. Katulad ni Jason, lahat ng mga pagtrato ni Lorenzo sa'yo, natanggap mo lang bilang si Amelie. Kagat ni Ana ang kanyang ibabang labi nang bumalik siya sa silid niya. Ba't parang malalim ang kirot na dulot ng nalaman niyang yon kaysa katotohanang pag-aari ng kakambal niya ang isang Jason Mondragon? Kung totoo man yung sinabi ni Trisha, posible pala na manganib ang misyon ni Ana. Di matutuloy ang kasal na Jason at Amelie kapag in-entertain pa niya si Lorenzo at hahayaang guluhin ang relasyon ng dalawa. Dapat nga talagang iwasan niya na ang Lorenzo na yon kapag nakita silang muli kung gusto niyang ituloy pa ni Mrs. Grayson ang pagbibigay sa kalahati ng halagang napag-usapan nila at gumaling ang nanay Gemma niya. Huminga muna ng malalim si Ana bago dinukot sa bulsa niya ang cellphone. Hinanap niya sa contacts ang pangalan at tumiro ni Lorenzo tsaka yun ibinlock. Pagkatapos dinilit na ng dalaga. Isa kang pagkakamali, hindi lang sa buhay ni na Jason at ng kapatid ko, kundi sa buhay ko rin. Bulong niya sa sarili bago binalik sa bulsa ang short sa cellphone. Sa pag-angat niya ng tingin na tanaw niya ang pasilyo, ang nakangiting mukha ni Jason. Bakit kasing pa ang fiancé ko? May problema ba? Malambing na tanong sa kanya ng binata habang papalapit ito sa kanya. Napasinghap pa siya nang tumigil to sa kanyang harapan at nalanghap niya ang mabangong amoy nito. Bumaba lang ako para uminom ng tubig. Tsaka bala ko rin sanang puntahan ka sa room mo. Malapad ang ngiting sinuksok na Jason ang dalawang kamay nito sa magkabilang bulsa ng jogging pants nito. Bakit? Kailangan mo ba ng tulong ko para makatulog? Iningusan lang nito, gano'n naman. Dabang-taba ni Ana ang pag-iinit ng buong mukha niya. Sasabihin ko lang sana sa'yo na gusto ko nang pumasok bukas. Namimiss ko na mga kaibigan at kaklase ko Alibay niya. Ngunit ang totoo, gusto lang niyang makaiwas kay Lorenzo sakaling dumating na to. Pumapasok na kasi ulit sa opisina nito si Jason paminsan-minsan. Ayaw niya na magkaroon ng pagkakataon ang kapatid nito na masolo siya. Desidido si Anang tuluyan ng iwasan at kalimutan si Lorenzo. And this time, it's final. Jason looked at her for a while. Kaya mo na ba? She nodded. Yes. Wala naman na talaga siyang nararamdaman na di maganda sa katawan niya dahil sa pagkaka-aksidente niya noon. Totoo ring handa siyang tuklasin pa ang ibang bahagi ng mundo ni Amelie at yun ay sa eskwela. Kung na kaya niyang harapin noon at pakisamahan ng mga kaibigan at kapamilya ni Jason, ibig sabihin, kaya niyang gawin yun sa mga taong nakapaligid sa kakambal niya sa school. Okay, I will support your decision but promise me na pag nakita kong di pa talaga maayos ang kalagayan mo, hindi ka magagalit sa akin pag pinigilan ulit kitang pumasok sa eskwela. Tinaasan siya ng dalawang kilay ni Jason. Maliwanag? Matamis ang ngiti na tumango na lamang si Ana. Yes babe, I promise. Then give me a kiss. Bayad min sa akin sa pagpayag ko sa'yo. Pero bago pa man yun magawa ng dalaga, ay mabilis siyang nahapit ni Jason sa bewang, tsaka mainit hinalikan sa mga labi. Di agad nakapag-react si Ana sa bilis ng paghalik sa kanya ng fiancé. Ngunit di naglipas sandali, nakabawi rin naman siya. Otomatikong tumugon ang kanyang mga labi sa mapusok nitong halik. Hanggang sa unti-unti lumalay ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Nakaramdam ng kakaibang excitement ang dalaga nang hilahin siya ni Jason papasok sa kwarto niya dahil yun na mas malapit sa kinaroroonan nila. Agad na nabuhay ang pagnanasa sa kanyang katawan nang maramdaman niyang mainit itong haplos sa kanya. Subalit kung kailan nahiga na siya dito sa malambot na kama at nakadaga na to sa kanya, tsaka naman siya nito bibitinin. And one more thing, young lady. Papayagan lang kitang bumalik sa studies mo. Kung mangako ka sa akin, hindi ka mag-entertain na ibang lalaki. Gusto kong sungitan at itaboy mo agad kung sino mang lalaking lalapit sa'yo. Kung ayaw mo akong gumawa ng paraan para tuluyan kang mailayo sa kanila. Seryosong deklara ni Jason habang ang kanilang mga labi halos magkadikit pa rin. Nagtatakang tumingin siya rito. At ano naman ang gagawin mo? I will put the baby in your womb. In that case, wala na ibang lalaking titingin sa'yo. Napanganga si Ana sa sinabi ni Jason. Ganon ba ito ka-obsess sa kanya? Pero nung ma-realize niya ang totoo, nagising na naman siya sa katotohanan at walang nagawa, kundi damhin na lang kirot sa dibdib niya. Okay, I promise. Sabi na lang niya para di na siya nito kulitin pa.
Do wala talaga siyang balak na makipaglapit sa mga lalaki sa school ni Amelie. Sanay na siya sa ganun. Tatawagin ko na lang si mommy para ipahatid dito ang mga gamit ko sa pagpasok. No need to do that. Uutusan ko lang si Mang Dario bukas. 9 a.m. pa naman ang first class mo, right? Natutuwang tumango si Ana. Let's sleep. Bawal kang magpuyat kung gusto mo nang pumasok sa school. Kapag kwaiwi ka ng binata. Kasunod ang paghiga nito sa tabi niya. Kinunutan niya ito ng noo. Dito ka matutulog sa room ko? Tila patay mali siyang tumango lang sa Jason. Ito pa mismo nagila ng comforter niya at masuyong tinakip sa kanyang katawan. Sira ang aircon sa room ko. Bukas ko pa mapapaayos. Kanina pa ako di mapakali sa sobrang init doon kahit may electric fan. I wonder kung makakatulog ba ako sa lagay na yon. Naparunok ang dalaga habang nakatitig dito. Pero di niya magawang magprotesta dahil pinatulog din naman niya si Jason sa room nito nung nag-al sa balutan siya dahil natakot siya sa multo dito sa gilid niya. Okay, you can sleep here with me tonight. Hindi naman siguro ikaw ang dahilan kung bakit mapupuyat ako ngayong gabi, di ba? May babala sa mukha, tinitigan niya ito. He just laughed softly. You know, I cannot promise that, my little cupcake. Alam mo kung ano ang epekto mo sa akin. Hinampas niya ito sa balikat ng gumuhit ang malisyosong ngiti sa mga labi nito. Matapos siyang balingan ng kapag hindi talaga umokay yung pakiramdam mo bukas dahil sa kagagawan mo. Hindi na ako tutupad sa usapan natin kanina na di kita pipigilang patigilin ako sa pagpasok pag not feeling well ako. She glared at him. Pinailalim din ito ang katawan sa comforter na nakabalot sa katawan ni Ana habang binababa ang jogging pants sa suot. Ramdam niya ang pagrigodo na naman ng kanyang puso at kakaibang sensasyon dahil sa pagsukob nilang yon sa ilalim ng comforter. Dinikit pa kasi talaga ni Jason ang paa nito sa paa niya. Parang napaso siya na ewan dahil sa pagdaitin ng kanilang mga balat. Don't worry, good boy ako tonight. Isang napakagwapong kindat ang binigay nito sa kanya bago nito pinikit ang mga mata. Gusto lang talagang makitulog dito sa room. Napataas ang kilay ni Ana habang pinagmamasdan niya ang binata. Napakaamo talaga nito kapag napakapikit. Muntik na siyang mapakikik sa kapilihan ng kanyang isip. Matulog ka na at tigilan mo na ang pagpapantasya sa akin kung ayaw mong puyatin talaga kita ngayong gabi. Biglang sabi ni Jason pero nakapikit pa rin, kaya't napanganga na naman tuloy siya. Good night, my baby cakes. May third eye ba to at nakikita mga nangyayari sa paligid kahit nakapikit? Okay, good night din sa'yo. May sumilay na matamis ng ngiti sa kanyang mga labi dahil kung ano-anong sweet endearment na lang ang naisipan nito lately. Pinikit na rin ni Ana ang mga mata at tumalikod kay Jason para mapayapa na rin ang tulog niya. Mahihirapan kasi siya na pahimbingin.